Corong, Sultan Kudarat. Arentago. Radyo natin sa Santo Tomas 105.4. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Kumusta mga kanutrisyon? Masustansyang hapon po sa inyo at welcome sa ating One Nutrition, One Nation. Ngayong araw ng Miyerkules, isang oras na naman tayong mabubusog sa mga kaalaman ukol sa nutrisyon. Excited na ba kayo? Ako excited na. Ako po si Malu Emperia, Assistant Division Chief ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. At sama-sama po tayo sa panibago na namang episode ngayong araw na ito ng One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, isang taon na mula nang kinailangan nating manatili sa ating mga tahanan dahil sa pagpapatupad ng community quarantine sanhi ng COVID-19 pandemic. Kung nakaisang taon na tayo, no? Sana naman matapos na itong COVID-19 pandemic. At upang maibsan yung init dahil nga sa haba ng ating stay-in sa ating mga tahanan, abay maraming hobbies ang naging uso. Katulad ng pagluluto ng bagong recipes, gaya ng, pumatok to, ube cheese pandesal. Ayan, sino dyan ang mga natutong gumawa, mag-bake ng ube cheese pandesal. Andyan din yung pag-online selling na halos lahat ng produkto ay nag-usbungan na. Andyan din yung ang mga plantito at plantita, yung mga nakahiligan ang pagtatanim at mag-alaga ng mga halaman. Naku, alin kayo dito mga kanutrisyon ang nakahiligan nyo. Pero itong nauusong plantito at plantita, posible kayang may tulong at epekto ito sa pagkakaroon ng wastong nutrisyon? Lalo pat mataas ang presyo ng mga bilihin, ay pwede pang solusyon ang home food gardening dito sa problema ng bilihin, mga kanutrisyon, para matulungan tayong sagutin ang mga katanungan yan at mabigyan tayo ng Nutri-Tips. Isang resource person ang inaanyayahan natin ngayong hapon. Makakasama ko mamaya si Miss Kirsten Itlio, Nutrition Officer ng International Institute of Rural Reconstruction o IIRR, o minsan tawag nila 11RR. Ihatid din sa atin ng ating One Nutrition Reporter at Recipe Princess Karina Abungin ang pinakahuling balita sa nutrisyon at ang Recipe of the Week. Kaya tutok lang mga kanutrisyon, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation pagkatapos ng ilang masustansyang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Kami ay nagbabalik dito sa One Nutrition, One Nation. Ano nga ba ang latest na balita ukol sa nutrisyon? Hatid yan sa atin ngayon ni One Nutrition Reporter Karina Abungin. Magandang hapon, Ms. Malu. Good news mga kanutrisyon, kamakailan ay masayang ibinahagi ng NNC ang tema ng Nutrition Month Celebration para sa taong ito. Sa pamamagitan ng isang online meeting noong 5 ng Marso, inaprubahan ng NNC Technical Committee ang temang Malnutrisyon, Patuloy na Labanan, First 1,000 Days, Tutukan. Ang nasabing tema ay nananawagan ng pagpapaigting para labanan ang malnutrisyon sa ating bansa na inaasahang lulubha pa dahil sa pandemya at kakulangan ng resources para sa nutrisyon. Binibigyan din ng tema ang lahat ng sektor sa ating bansa na pagtuunan ng pansin ang first 1,000 days of life bilang estratehiya upang mapigilan o maiwasan ang stunting, wasting at obesity ng mga batang Pinoy.
Ang naging desisyon sa pagpili ng tema ay dulot ng kakulangan sa kamalayan o awareness sa First 1,000 Days Strategy ayon sa isang recall survey na isinagawa ng NNC. Ayon sa resulta ng survey, lumalabas na 11% lamang ng mga lumahok ang may kaalaman sa First 1,000 Days Strategy. Isinaalang-alang din ang kakulangan ng implementasyon ng Republic Act 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act of 2018 na nagsusulong ng mga interbensyon at serbisyo para sa First 1,000 Days. Ang lahat ay inaanyayahan na makisalo at sumuporta sa First 1,000 Days at sa pagdiriwang ng 47th Nutrition Month celebration ngayong taon. Kaya naman mga kanutrisyon, manatiling updated sa pamamagitan ng website at Facebook page ng NNC na www.nnc.gov.ph, www.facebook.com/nncofficial at www.facebook.com/first1000daysph. At yan, Ms. Malu, ang aking dalang balita. Thank you, One Nutrition Reporter Karina. Ayan, ako, nakaka-excite naman talaga ang balitang yan. Ang Nutrition Month tuwing July ang pinakaaabangan ng marami at pinakamahalagang event sa nutrisyon taon-taon. Kaya mga kanutrisyon, tutok lamang kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. At sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation, dadako na tayo sa ating technical segment. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Pagkaing masustansya, abot kaya, masarap, accessible at ligtas. Yan ang kadalasang Nutri-Tips na itinuturo sa atin ng ating mga resource person ukol sa meal planning. Pero minsan, dahil medyo kapos tayo sa budget, lalo pat mataas ang presyo ng mga bilihin ngayon, di po ba? Nako, problema na rin kung saan at kung paano makakakuha ng mga pagkaing swak sa mga criteria na binanggit ko kanina. Posible bang solusyon ang nauuso ngayon na pagiging plantito at plantita? Naku, ang dami yan ngayong panahon na to ng pandemya. Kaya naman ngayong hapon, sa tulong ng ating resource person, ay pagyayamanin ang ating kaalaman tungkol sa pagtatanim ng mga pagkain o home food gardening at wastong nutrisyon. Makakasama po natin si Ms. Kirsten Itliong, Nutrition Officer ng International Institute of Rural Reconstruction. Ayan, masustansyang hapon sa iyo, Ms. Kisses. Napaka-sweet ng nickname ni Ms. Kirsten. At welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po, Ma'am Malu at saka mga kanutrisyon. Ayan. Diyan ka ba ngayon sa ano? Sa opisina ka ba ngayon, Ms. Kisses? Wala po. Oh, Nasa ano po ako, San Pablo, sa aming bahay. Malayo-layo. Nasa San Pablo. Ayan, kapitbahay natin. Ayan. So, Ms. Kisses, pag-usapan natin, ano nga ba pag sinabi mong home food gardening o backyard gardening? Ano talaga ang ibig sabihin nito? Sige po. So, contrary po dun sa common na belief natin na yung mga home food garden, ano lang siya, parang puro gulay lang siya. Si home or backyard food garden, ano talaga siya, small scale o miniature na sistema ng pag-aagrikultura. Ano po ba, di ba pag nag-aagrikultura tayo, nag-aalaga tayo mix ng hayop tsaka po ng mga halaman. Tapos ang purpose natin, additional na food or additional income ng pamilya. So, kadalasan po, yung mga home food garden o backyard garden ay halo siya na nag-aalaga yung isang pamilya o isang komunidad ng mga maliliit na pagkaing hayop or mga pagkaing pananim. Halimbawa, gulay, prutas, herbs, tsaka mga pampalasa, katulad ng luya, tsaka ornamental and medicinal plants. Siguro po napapataka kayo, no, bakit kaya binanggit yung ornamental kasama dun sa home food garden? Oo. So, ano siya, parang sinama po talaga
namin siya dito sa ating discussion kasi may role po yung mga yan. Yung mga ornamental plants natin, hindi lang sila pang post sa IG at saka sa Facebook. So, sa tunay na buhay, ina-attract o umaakit po sila ng mga pollinator tulad ng mga ibon, ng mga good insects na bubuyog, paru-paro, tutube. Kasi kung wala po sila, mamumulaklak lang po lagi yung mga gulay or fruits natin pero hindi po yan mabubuo into bunga. Okay? So, yun ang role ng mga pollinator. So, itong mga ornamental plants na to, they could either attract them or liligaw nila kasi mabaho. May mga ornamental po na antapang ng amoy. Kung familiar po kayo doon sa marigold na maganda yung pagka-yellow nung bulaklak nun pero sa insects kasi masangsang yung amoy niya. So ayaw nila. Pag may ganun ka sa mga gilid-gilid ng food garden mo, hindi na masyado papasok yung mga insect kasi nababahuan sila. So yun pala yun, pangbugaw. Oo. Yes. Sa mga hindi nakakabuti na mga insekto. Ayan. So ayan, ako nalaman natin 'yan, ano? So hindi lang kasi sabi natin, wag na mag-ornamental, mag-food garden na lang, mga vegetables. So maganda pala yung mix talaga. May meron role palang po sila. may role pala 'yon. So nabanggit mo yung role. Ano nga ba ang benefits o ano ba ang advantages ng pagkakaroon ng food garden, Miss Kisses? Malupit, ma'am. So, literal yung malupit, may acronym Malupit? yung lupet. Opo. Talaga? L meaning ligtas at masustansyang pagkain. So, syempre, yun yung pinaka-obvious po na benefit, di ba? Pag may sarili kang food garden, sure ka na ligtas o hindi tad-tad ng pesticide yung kinakain mo na gulay or kung nagre-raise ka ng sarili mo or yung rabbit na pang meat na rabbit. So sure ka din na hindi siya bugbog sa antibiotics katulad ng mga nasa malalaking industrial farms. And masustansyang pagkain kasi merong certain feeling po sa tao kapag ikaw yung nag-raise or nag-grow nung pagkain, parang maiengganyo kakainin kasi dugot pawis mo yung nilagay mo doon, di ba? So, Correct, oo. ma-encourage ka kumain ng masustansya kahit mag-set aside ka muna sa pagkain mo ng mga chips, ganyan. Yan. Tapos L, and then U, ubos stress. I'm not sure, pero most of us siguro na-experience nyo yun, yung kapag ka nandun ka sa parang nature, may animals, may plants, meron siyang relaxing tsaka calming effect. And then, pangalawa, yung pag nag-interact ka din sa nature, yan, nagkakaroon ka ng mga sarili mong alagang halaman, alagang hayop, nagkakaroon po tayo ng sense of accomplishment. Say, like for example, kami ni Papa, tuwang-tuwa kami nung nangitlog yung chicken na alaga niya, di ba? Wow! Tapos, nung naisalba namin sa near death, yung isang manok na nagkasakit, 50-50 na siya, tara natuwa din kami, sabi na, wow, ang galing, nabuhay siya. Ganan. And, So, masarap talaga yung feeling, di ba? Ikaw ang mismo nag-grace. Oo, tsaka Ma'am Malu, nagkaroon kami ng bonding. Family bonding kasi parang meron ng role yung bawat isa to take care of these animals or these plants. Na, sige, role mo yung magtanggal ng mga damo or magdilig, di ba? Yeah. Mas gusto ko role yung mag-harvest. Favorite ko din yan, ma'am. Mag-collect ng itlog. Oo, naku, ang saya nun. Ma-experience yung ganon. Opo. Tapos letter P sa lupet is focus or in English, focus. Okay? So, ano kasi siya, libangan siya. So, kapag may ginagawa tayo na nalilibang tayo, na-achieve po natin yung tinatawag sa psychology na flow mental state. It's a positive state of the mind na sa slang ang tawag natin, you're in the zone. Yung nakakalimutan mo na yung oras kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. And I think mag-agree po tayong lahat, di ba, sa panahon ngayon na napaka-fast-paced ng buhay, ang salimuot, yung maikling me time na ganon, sobrang sulit po siya. Kaya nga sa ibang bansa po may tinatawag na po silang horticultural therapy. Pwede siyang group, pwede siyang individual. Nag-grow sila ng mga crops. Oo. Okay. Nakakatulong siya sa mental health. Diba? Opo.
Mamaya, yung mga happy hormone, papag-usapan natin yan. Sige. Hindi lang siya sa pag-garden, pati yung mismong kinakain natin. Anyway, Oo. related po sa happy hormone, yung E sa lupet is E. ehersisyo or physical activity. Di ba po pag Yun. magalaw-galaw tayo, yung maglilipat ka ng paso, magdidilig ka, o kaya Bubungkal ng lupa. Yes, yes. Or tawag dito, nagbubuo ka ng kulungan mo ng manok or dadalin mo yung goat mo doon sa grassland. So, yung ganito pong mga simple na physical activity, di ba po, sobrang naka-lockdown kasi tayo ngayon. Hindi lang naka-lockdown sa bahay, naka-lockdown pa sa mga screen natin. Oo. So, yung ganito kasimpleng physical activity po sa ating mga normal na hindi talaga nakakapag-alat ng time na mag-gym, ano na siya, magandang start. Diba? And ito pong physical activity po na ito, yung nabanggit nyo nga kanina, nakaka-produce kasi yan ng happy hormone. Tsaka nakakapagpataas siya ng good cholesterol. Okay? So, bumababa po yung ating risk sa sakit sa puso, diabetes. Kaya nga, in general po, sabi talaga nila yung pag-food gardening ay nakakahaba ng buhay. Okay? And yung letter T sa lupet ay tipid. So I think isa siya sa mga giveaway na answer na po. Kasi hindi mo na kailangan pumunta ng palengke palagi kasi kailangan mo pa bumili ng gulay. Tsaka ang laking bagay po yung makatipid ka ng 10, 20 pesos kasi hindi ka nabibili ng talbos ng kamote or ng luya. Diba? Tsaka hindi ka na Malupit. kailangan lumabas. Pumunta ka pa lalo na nga, hindi ka makakalabas. So, mamumroblema ka, naku, teka, wala akong isasahog na malunggay, wala akong kamatis, di ba? Pero kung meron kang garden, naku, hindi mo problema, pitas ka lang dyan. Sariwang-sariwa, di ba? Ayan. Basta wag lang po lupit. sa kapitbahay mamimitas. Pwede naman kung friend mo yung neighbor mo. Kung neighbor, Basta may paalam. Oo. Magpaalam. Or kaya exchange tayo, neighbor. Baka gusto mo ng kamatis. Wala kang kamatis, meron naman ako. O, wala akong malunggay, meron ka dyan. O, Maganda exchange yan, din. maganda yan. Oo. Diba? O, para maging friends din kayo ng neighbor nyo. Ayan. So talagang malupit. Lupit talaga ang Yes. pagkakaroon ng home food garden na hindi lang halaman kundi pati mga small animals, no? So pagdating sa nutrisyon, ano ba talaga ang tulong ng pagkakaroon ng food garden, Miss Kisses? Siguro po, masasabi natin na nakakatulong yung pag-home food garden kasi naiibsan, nakaka-relief ng food insecurity. Di ba ang food insecurity po ay isa sa mga ugat ng malnutrition. Ngayon siguro yung mga tagapakinig po natin nagtataka parang, ano ba yung food insecurity? Alam ko lang kasi yung insecure eh. So, medyo siya, pwede nating i-relate doon, okay? Ang food yung kapag yung isang tao ay yung isang pamilya ay limitado o kaya walang kasiguraduhan na makakakuha sila ng sapat, ligtas or safe, tsaka masustansyang pagkain. Okay? Pwedeng yung mismong pagkain na sapat, masustansya at ligtas, yung hindi sila sure kung may makukuha sila o mabibili sila, o yung kakayahan nila na makakuha nun. Actually, sabi po, yun yung malungkot na sabi sa balita, 7.6 million na pamilya or household or 1/3 ating mga Pinoy ay nakaranas po na walang sapat or walang sure na kakainin at least once noon pong third quarter last year. Tas marami pong reasons bakit nakakaranas ng food insecurity po ang isang pamilya. So, syempre number 1 po dyan yung ang dami po na walang work, lalo na nung nagka-COVID. Tapos, sobrang taas po talaga ng mga bilihin, di ba? Yung sibuyas kapresyo na ng baka. Tapos, sabi ng tatay ko, umuunga na yung sibuyas. Sabi ko, bakit? Kasi kasing presyo na siya ng baka Umuunga. Nakakatuwa naman yun. Or it's either that, na sobrang mahal niya, or talagang literal na wala ka nang mabibili sa palengke. Okay? Tapos, yung pangatlo po, na I think sobrang na-experience po natin yun nung early stages ng lockdown, yung once a week ka lang lalabas kasi per barangay yung schedule ng pagpunta sa palengke. So, parang pag may na-miss out ka, bilhin, parang, shucks, hindi na pwedeng pumunta. So, hindi ka na sure kung makakabili ka pa ba. And all of these challenges, mapapansin po natin,
Even yung psychological anxiety na binibring nung hindi ka makalabas, nakaka-help yung pag-food garden eh. Kasi like yun, sabi niyo nga po, di ba, pipitas ka na lang. So, menos gastos kung nakuha mo ng libre yung pantanim mo. Di ba? And hindi ka na matatakot na lalabas ka, makakakuha ka ng virus pag napunta ka sa palengke. Correct. Yeah. So, almost all of these things, nakakaibsan po, naiibsan ng home food gardening. Yun ang pinaka-importante food secure ka. Naku, mag-lockdown na silang lahat niya, wala akong problema, di ba? True. Meron ako ditong mapipitas na mga gulay, at kung meron yung mga medyo may spasyo, so meron kang maliit na, meron kang manok, o di ba? O sa mga sa probinsya, Survival meron silang garden na nga daw, Mamalu ang tawag. survival garden. Oo, May yun nakita dito po ako para sa balita. to survive. Mhm. Sabi nga, di ba, dati, hindi ka na kailangan kumain ng baboy para ma-high blood. Presyo pa lang na high blood ka na. True. Dahil sa presyo. So kung meron kang sariling home garden, kahit papano, minimal na lang siguro ang kailangan mong bilhin, di ba? No, hindi na po tayo mga high blood. Yan, so kung food secure, secure din ng nutrisyon ng pamilya, di ba, Miss Kisses? Yes. Ayan. So, speaking of food garden, pag-usapan natin, Miss Kisses, ano ba yung mga klaseng pananim na maire-recommend mo na madaling palaguin at yung talagang nutritious para doon sa mga kanutrisyon natin nagbabalak na magsimula ng kanilang food garden. O kung yung mga meron na, so additional information. Ako motto ko Mamalu lagi kung ano yung natural na lumalaki or nag-grow sa lugar nyo, yun yung maging observant tayo kasi malamang sila yung madali alagaan. Okay, kasi kahit wala nag-effort, 'di ba? So, yan po yung ating mga katutubong gulay tsaka prutas and even yung ating mga native na livestock po. So, kaya sila native kasi parang wala pong nagdala or intervention sa kanila pero naka-cope up sila. So, ang mga example po niyan, halimbawa sa mga leafy na vegetable, familiar po kayo sa talinum or talilong in Ilocano? Oo, talinum. Yeah. Yes. Then, alugbati, saluyot, di ba yung mga yan, parang makikita mo sa mga bakanting lote, wala naman tatanim pero lago ng lago. Ay, yung mga tinatawag natin indigenous. So, kumbaga at home na sila sa inyo. Oo. Although meron ding mga Mamalu, yung vegetables sila na hindi sila indigenous sa atin pero locally adapted. So pag sinabi natin locally adapted, dumating sila dito, siguro mga panahon ng mga Spanish, ganyan. So 20, 25 years after, buhay pa rin sila. So realize sila, pwede pala ako dito. So, okay, so din sila, almost parang adopted natin sila ng mga indigenous vegetables. So, katulad po, for example, yung colitis or yung amartan, meron tayong native na colitis sa ibang probinsya, yung binahi or ang tawag nila ay Japanese malunggay, pero sa pagkakaalam ko yung dito sa Japan. Okay? Tapos meron din tayong na inaraw-araw. Tanda pa po yun, yung kulay green na merong white na mga stripe. Inaraw-araw? Hindi ko yata alam yun. So, makikita niyo po yun sa palengke, yung siya, medyo mas maliit siya, minsan bilog, green siya, hindi siya nagpo-purple, mga stripes ng white. So, yan yung native na talong sa atin. And then, meron din tayong native na kamatis. Sa mga beans, meron kadyos, paayap, may gabi, may kamote na yung mga yan, madali pong alagaan. Kasi na sila sanay na sila sa pabago-bagong panahon ng Pilipinas. And then siguro sa fruits, ang madali alagaan yung papaya, yan, kalamansi, kung medyo malaki yung lugar mo, mangga, langka, rambutan, yan. So ito po kasing mga to, sila, well, especially dun sa mga gulay po no Mamalu, minsan lang sila itanim. Ako kasi hindi talaga ako plantita, yung tipong magtatanim, tapos mag-e-effort na pag na-harvest mo, magtatanim ka ulit. Wala po akong ganong green thumb. So, ako yung mga alaga ko sa bahay, talinum, tsaka Japanese malunggay.
Kasi once ko lang sila tinanim. Tapos, Oo, malunggay tinatalbusan plant ko na and lang. forget kasi, di ba? Diba? Tatalbusan mo lang siya, pero forever mo na siya mapapakinabangan. Tapos, Oo. meron din po, like, tandaan niyo po, di ba, ang kamote tsaka gabi, pareho yan. Nakakain yung ugat, nakakain yung dahon. Ang kulitis din po or uray, nakakain yung dahon, and nakakain din po yung kanyang maliliit na seeds. Mhm. And yung rosel, pamilyar po kayo sa rosel? Ang tawag nila sa ibang probinsya, labog eh. Ano yan? Hindi ko Kamag-anak yan ng gumamela. Okay? Okay. Oo. Yung pong kanyang bubot na flower or calyx yung tawag nila, nagagamit siyang pampaasim, ginagawang tea, ginagawang jam and jelly. Tapos yung talbos niya, pwede siyang pampaasim, parang sa sinigang. So, sobrang sulit po itong mga katutubong gulay natin kasi marami siyang edible parts. Tapos, ang bonus pa doon, hindi sila paborito ng insekto at saka ng peste. Oo, so Diba? safe. Opo. Safe sa invaders. Yes! Di ba, nakita na ba tayo ng alugbati na pinutakte ng caterpillar? Parang bihira. Kahit Lilipat sila sa malunggay iba. no, di ba? Opo. Oo. May weird na ewan ko. Hindi sila gusto ng insects. Oo. Kaya ang daling lumago ng malunggay. Pagkaputol ko, maya mo, eto na naman. So talagang, kumbaga, continuous ang supply ng ng gulay, di ba? Kung Yes. meron kang garden, oo. Ayan. So, bukod dun sa mga nabanggit mo mga indigenous, so okay din yung madali din na maitanim yung mga okra, yung mga tawag ba dito, mga sitaw, bataw, patani, di ba, Miss Kisses? Yung mga nasa bahay kubo. Actually, yun mga yun, Ma'am Malu, meron din tayong mga mga native or katutubong ganan, ibang variety lang. Siguro nagtataka po kayo, no? Yung, like, meron kami dating partner, nagtanim po siya ng sitaw. Tapos, tinabi niya yung buto. Tapos, tinanim niya uli yung sinave niyang buto, hindi na ganun kaganda yung lumabas. Sabi niya, ba't ganun, ma'am? Katutubong gulay naman po yung sitaw. Sabi namin, saan po ba galing yung seed? Sabi niya, sa grocery, may nabili kasi ako yung mga seed sachet. So, yun yung isang reminder or tip po, Ma'am Malu. Kasi kapag po ang ating seeds ay yung tinatawag po nating F1 or first generation, yung usually nabibili natin sa mga grocery or agri shops, ano po sila, ni-raise or grow po sila such that sobrang dami po nila magbunga sa first time mo siyang itanim. Pero yung second generation, kaya siya tinawag na first generation, yung second generation niya, wala nang assurance. Ganun pala yun. Naalala ko na yung sinasabi mong talong. Yung green, diba? yung green na yung masarap sa pinakbet. Yes! Yung bilog na talong. Opo. green, So, like for oo. example, may makukuha pong mga open-pollinated na yung hindi siya first generation. Pag sinabi nating open-pollinated na buto ng inaraw-araw na talong or buto ng okra, ayan, siya, medyo mas matibay-tibay yan. Tapos kahit isave mo yung buto niyan, tapos ibigay mo sa kapitbahay mo, hindi ka mapapahiya. Kasi mag-same siya na bunga. So magandang practice, Miss Kisses, yung nagsiseed retention. Opo, ma'am. Kasi, di ba ngayon, parang magkano pag bibili ka pa ng seeds, nagtitipid ka nga. So, mag-save talaga. Yan, good practice yan. Ayan. So, nabanggit mo, ang dami mo nabanggit na mga gulay, mga pananim. So, pwede mo i-share, Miss Kisses, ano ba yung mga sustansyang makukuha natin sa mga halaman na ito? Okay. So, ako Ma'am Malu, personally, makakalimutin ako no? So, ang ano ko dyan, ang strategy ko, ginugroup ko sila according sa anong gulay sila. Kasi most of the time, yun yung meron silang mga common. Kahit suyo din mo yun isa-isa, mapapansin mo may common sila eh. Halimbawa po, yung grupo ng dark green and leafy vegetables, common sa kanila, mayaman sila sa vitamin A tsaka vitamin C. So, lagi natin naririnig yan kasi vitamin A, vitamin C, kailangan natin yan sa resistensya. Lalo ngayon mayroong flu Pandemya, or COVID, may pandemya. So, dapat malakas yung resistensya mo. Tapos, common din sa kanila, mayaman sila sa iron,
na ang iron napaka-importante lalo sa ating mga girls na buwan-buwan nawawala ng iron kasi nagkaka-period tayo. At saka hibla or fiber na ano po, siguro kahit anong age mo, napaka-importante ng fiber kasi parang walis po yan na nililinis yung bituka natin para hindi naiipon yung mga hindi na-digest na pagkain. Tapos yung grupo naman po ng mga butong gulay, ito yung nabanggit nyo kanina, patani, paayap, bataw, sitaw, sigarilyas, okay? Mayaman po sila sa protina. Okay, so kailangan ng protina para ma-repair yung mga muscles sa everyday na pagkilos natin. At isang hindi napapansin, kailangan din ng protina sa antibodies na panlaban natin sa sakit. Okay? Tapos, pareho ng leafy vegetables, mayaman din po sa iron, ang mga butong gulay. And, eto madaling tandaan, butong gulay para sa buto. Kasi ang mga legumes or beans ay mayaman din sa minerals. Na mostly minerals po ay may role sila para healthy ang ating mga buto or ating skeletal system. Okay. Yes, tapos yung kung mapapansin nyo, di ba pag kumakain tayo ng beans, meron silang outer cover, yung parang balat nila. Fiber din yun. Mayaman sila sa fiber. Okay. Tapos, yun naman pong grupo ng mga lamang ugat. Ito yung sweet potato o kamote, gabi, cassava, uraro. Okay? So, bukod sa pinanggagamit siya ng mga celebrity sa kanilang weight management, di ba? Kasi high in energy yung mga yan eh. Pampalit siya sa rice. Pero, complex carbohydrates tawag natin. Opo. Pero, meron din kasi siyang fiber, so matagal mag-release o matagal magtataas yung blood sugar mo kasi pinapadahan-dahan nung fiber. And then, dahil malapit sila sa lupa, dahil root crop nga sila, nandun sila, nakabaon sila sa lupa, no? Mayaman po sila sa minerals. Usually, zinc, magnesium, tsaka potassium. Okay? So, yung minerals po, ang role nila kasi ay bukod sa pinapatibay nila yung buto natin, kailangan po yan para manatiling normal yung pagtibok ng puso at tsaka yung pag-function ng brain. Mga muscles. Yes, ma'am. And ito yung favorite ko sa mga root crops. Di ba, ang dami po nilang color. Tataka kami, kamote, violet, ube, violet, kamoteng orange, kamoteng may carrots nga na violet, di ba? Opo. Tapos, ano sila, yung mga colors kasi niyan, antioxidant yan. So, di ba, sabi nga po natin kanina, antioxidants, panlaban yan sa stress, sa sakit. Yun. So, kaya sabi nila, keep your plate as colorful as the rainbow. Okay? And yung last group po, yung mga bungang gulay. So, dyan yung sayote, squash, kundol, kung nakatikim pa kayo ng kundol. Ano pa ba? Kamatis, yan, eggplant. Okra. So, bawat color ay may mga vitamins, pero ang common sa kanila is vitamin A and vitamin C. Okay? And meron po akong i-share. So, ayan yung in general na pag grupo natin sila. Pero alam po kasi tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa yung mga fun trivia, yung mga kakaibang words na ngayon mo lang narinig. Okay, so, para mas exciting, meron pa pong dalawa akong i-share na sustansya. Si Lulu. One is lutein and another is lunacin. Okay, I think yung lutein po narinig nyo na sa commercial. Yung para sa mata. Hindi ko na sasabihin. Lutein. Mula sa tooth, mata. Okay? So, ang kaibahan po kasi nitong lutein, pinoprotektahan niya po yung mata natin sa possible pa lang na damage na nakukuha natin kaka-cellphone, kaka-computer, kaka-TV, kaka-Netflix. Kaka-TV, yes. Siguro tatanungin niyo po, okay, kung hindi ako bibili ng produktong yon, saan ko makukuha tong lutein? Oo, yan ang tanong nila. Yung natural na source. Meron din ako acronym dyan, Ma'am Malu. CATS. Ang galing talaga nito si Kisses. Ano? CATS. Pero K. Parang Catherine Bernardo lang, ganun. Okay? So, yung K, naalata yung showbiz, Yung K is colitis. Yung dahon po ng colitis. Yung A is alugbati. Yung T ay talinum. At yung S ay saluyot. Mapapansin nyo, lahat sila ay green, leafy vegetables. Okay?
Ay, galing yung naman yan, ha? lutein bukod sa mata, ano siya, nakakabawas din po siya sa bad effect ng bad cholesterol sa ating puso tsaka sa ugat. Okay? Tapos yung kakambal niya, kaya siya lutein and lunacin. Lunacin. Yes. Meron din akong palatandaan dyan. Ganun ako ka-forgetful, ma'am. Kailangan gawan ko ng kwento. Magaling nga yan eh. Lunacin, lunas sa cancer. Ay kasi ayon po sa initial studies, nagbibigay ng protection po sa cancer at saka sa yung reaction ng body natin pag may diabetes, may stroke, may heart attack. May initial studies na nakakabigay siya ng protection from this sickness or illnesses, si lunacin. Okay, tanong ulit, saan ko kukunin tong lunacin? Okay? Makukuha po siya doon sa seeds or yung maliliit na buto ng kulitis or nung uray. Okay? Ano siya, mas maliit pa siya ma'am sa sesame seeds. Pero di ba mahirap hanapin yan? Hindi, kasi actually ma'am, meron kaming school sa may Mahayhay, Laguna. Pre-nomote ko talaga yung school nila, no? Mahayhay Elementary. Parang sabi nung teacher, ma'am, timba-timba na tong seeds ng kulitis. Anong gagawin namin? Kasi hindi pa nila alam. Ang kulitis ko kasi pag summer, gustong-gusto niya yan, yung hindi siya masyadong nadidiligan. All the more siyang nagbubulaklak. Tapos ang itsura po ng bulaklak niya, alam niyo po yung usa ngayon sa mga flower arrangement na parang cattail? Ganun. Yun, tapos puro yun maliliit na seeds. Okay? Tapos yung maliit pa siya sa sesame seed. Pwede mo siyang isaing, parang bigas. Yung lalagyan mo ng water, 1 part nung seeds, tapos isasaing mo siya or isisimmer. Or pwede rin naman, kung katulad ko, isangag mo lang siya sa kawaling walang mantika. Mantika, oo. Tutunog yan, ma'am, maluba nagpa-pop, parang popcorn. Talagang, oo. Doon mo malalaman na luto na siya. Pag tinikman mo siya, medyo may nutty flavor siya. So, sa ngayon ng uso, makikita mo sa mga online stores, meron silang chia, quinoa. But I think nauuso na din po sa mga online stores yung amaranth seeds. Baka magtaka kasi sila, saan ko hanapan yung kulitis seeds? So sa online shop, usually ang tawag ay amaranth seeds kasi yun yung English term niya. Yes. Yun. Ako magiging baka sumikat na siya dito sa iyong discussion nito, yung amaranth seeds. Ay, hopefully po. Kasi yung chia, ma'am, ang mahal. Nagmamahal na siya. Actually, noon mura-mura pa yun eh. So, at least, diba, itong colitis, merong cheaper alternative kasi nga madali siyang pabulaklakin or pabungahin. Sa bagay, yung chia, malit na pack, 50 pesos eh. Diba, ma? Talagay ako ng tipid na tipid ako. Oo. Ayan. So, ang ganda naman ng mga senior ni Miss Kisa sa atin, So, siguro alam nyo na yung mga grouping ng gulay. So, alam nyo kung lahat nitong mga klaseng gulay na to dapat lagi present sa ating daily diet, di ba, Miss Kisses? Para nakukuha natin yung iba't ibang sustansya. Ayan. Yes. So at least alam na nila yung tungkol sa nutrition. Pero eto naman, Miss Kisses, doon sa mga nagbabalak na magsimula ng kanilang home garden, alam na nila yung mga alinang masustansya. Bigyan naman natin sila ng tips. Ano ba dapat ang mga tandaan nila kung sila ay nag-uumpisa ng isang home garden? Anong mga basic? Sige. Siguro, ang first na question, like kami ng tatay ko na nag-decide kami, ang tanong namin is, gaano ba kalaki yung lugar natin? Diba? So, doon kasi nakadepende, like kami maliit lang po yung lugar namin sa tapat bahay namin. So, pwede kang mag-decide na magko-container gardening ka kung wala talagang kalupa-lupa sa lugar nyo. Diba? Tapos, nakasalalay din doon kung ang kaya mo bang alagaan na livestock ay kambing kasi medyo may space ka, or rabbit and chicken kasi ang liit lang ng lugar. 'Di ba yung rabbit po ngayon pinopromote na din siya ng DA na meat alternative. Maliit lang din 'yan. So, yan, mas And then kasama sa space and location yung
aalalahanin mo kung ano yung karaniwan yung na-experience na sakuna dun sa, specifically dun sa place na pinili mong gawing garden. Siguro mapapataka po kayo, bakit? Well, kasi madami na kaming community gardens na na-encounter na nakalimutan ng mga tao na yung napili pala nilang lugar ay bahain. Or kapag summer pala ay nawawalan ng tubig. May tubig, So, oo. yes, 'di ba may like kami, barangay namin nawawalan kami ng tubig pag summer. So, ano po siya, consideration siya kasi early on, bago pa dumating yung tagtuyot or tagbaha, may isip mo na kailangan lagyan ko ng drainage kasi prone sa baha itong lugar na to. Or kailangan kong mag-invest ng konti sa sahod ulan or yung tinatawag natin na rainwater harvester para yung ulan na sobra-sobra pag rainy season at nakakabaha, magamit ko na pandilig pag summer, yung wala ka ng tubig. Okay? Yan yung number 1, space and location. And then number 2, lalagyan natin yung sarili na lugar ng mga plants, no? Ano bang favorite nila? Sunlight. Okay? So, dapat yung pipiliin mo na lugar, at least 6 hours a day po siyang makakasagap ng sunlight. Pag hindi po kasi ay hindi po mabubuhay ang ating mga plants. Okay? 6 to 8 hours, pero at the minimum ay 6. And then, ang next po ay yung sustansya ng lupa. Okay? So, like ako, nag-start ako, dahil sabi ko nga po, hindi plantita talaga, no? Tanim ako ng seedling ng talong, tas kung ano na lang lupa yung kinuha ko, masyado pala siyang muddy or maputik. So, nabulok po yung aking seedling. So, doon ko lang na-realize yung talagang, syempre nakikita ko naman yung tsura ng garden soil, bakit siya merong, yung ipa ng palay. Oo. At saka yung mga compost or yung garden manure, ganyan. Tapos yung iba naglalagay din sila ng sand. So, meron pala kasi siyang purpose. Bakit siya ganon? Yung loam or yung compost, yun yung nagbibigay ng sustansya. Tapos yung sodas at saka yung sand, para hindi masyadong malagkit at mabasa yung soil mo. Okay? And through time, syempre, kakainin ng plant yung nutrients dun sa soil, no? So, kailangan, hindi lang nung from the beginning ka nag-start with good soil. Dapat continuous naglalagay ng mulch or in Tagalog doon ay tabon. Yung mga dried na leaves, mga damo na dried, yun, pinatabon siya dun sa soil para po maging siyang organic matter ulit at saka yung water sa may soil, hindi siya mag-evaporate agad kasi may nakatakip sa kanya. And then, next po, siguro na i-consider mo, ano yung mga plants na i-grow? Di ba nabanggit niyo po kanina, Mama Lu, dapat yung ating diet or yung ating kinakain, meron nitong iba't ibang groups ng vegetable. Yung leafy, legumes, etc. So, hindi lang siya dahil sa kailangan siya ng katawan natin, kundi dahil kailangan din siya para less ang peste na pupunta sa garden mo. Okay? Kasi pag nagtatanim ka ng iba't ibang uri ng halaman, yung peste ng namumunga or fruit bearing, hindi siya pupunta dun sa tanim mo na leafy. Yung peste ng root crop, hindi siya pupunta dun sa tanim mo na fruit bearing or na legumes. Okay? At saka po pag iniiba-iba po kasi natin yung tanim dun sa soil, like lalo na yung magko-container gardening po, bumabalik yung sustansya. Ang palatandaan po namin sa pattern ng itatanim mo ay LLFR. So, yung legumes, kaya sila yung una kasi sila yung nagbabalik ng nitrogen, yung sustansya sa lupa. Tapos isusunod mo sa kanya yung leafy, kasi yun yung matakaw sa nitrogen. Sunod yung fruit bearing, at yung pinaka hindi mahilig sa nitrogen ay root crops. Tapos babalik ka uli sa legumes. So pag nagsa-cycle po yan, yung lupa po hindi masyadong magiging tigang. Tapos yun, for you, bilang yung tagakain, ay iba't ibang sustansya din yung makukuha mo. And then yung sunod po na considerations ay
yung watering or yung pagdidilig, siguro po mas magtataka kayo parang, di ba obvious naman na yung common sense na yon. So gusto ko Oo. lang pong bigyang diin. Iba kasi yung kwento pag container garden compared sa kapag yung garden mo ay diretso sa lupa. Kapag po yung garden mo ay diretso sa lupa, tas from the very beginning ay malalim yung ginawa mong hukay, siguro mga isang ruler yung lalim. Tapos naglalagay ka naman ng mulch or ng tabon, every 3 days mo lang yan kailangan diligan. Pero it's a different story kung container garden po yung mga plant babies mo. Kailangan nila every day, tas pag summer pa twice a day. Okay? Kasi maliit lang po yung paso, tsaka tumutulo kasi yun, so kailangan nila mas madaming dilig. Oo. And then yung May next oras ba, Miss consideration- Kisses? Miss Kisses, excuse Ay, me. oras? May oras ba ng pagdidilig? Opo. Din siya, nire-recommend siya ay yung early morning, bago yung santing or sobrang init ng araw. Tapos yung mga bandang 4 o'clock or 5 o'clock, pero hindi ka na later than 6. Basta yung madilim na, hindi na din po siya nire-recommend kasi yun pong water, hindi na siya masyadong mag-evaporate or mababawasan. Nabubulok po yung ugat, nagkakaamag. Pag ganun. Okay. Tapos pag sobrang init naman, sa kasagsagan ng init, doon ka magdidilig. Naman po, yung evaporation, yung sisingaw, dilig mo, kasi sobrang init ng soil, naiinitan po yung plant. So pag seedling pa yung baby pa yung plant mo, madali silang mainitan. Mamatay. Oo, Okay. so namamatay. Mm-mm. Ayan Kaya mga po may kanutrisyon, tandaan nyo. Meron pa. Oo. Ito, Ma'am Malu, medyo madami akong i-share kasi ito yung mga yung mga, sana may nagturo sa akin na nagsimula ako. Kasi yung Sige lang, Miss namatay Kisses. muna yung halaman bago ko natutunan. Okay. Maganda yan from experience. Oo. Yung sunod po ay yung depth or yung lalim ng lupa. So nabanggit ko kanina, maganda yung siguro mga 1 ruler yung lalim. Kasi mas lumalalim din yung ugat ng plant mo. So kahit maulan, hindi siya madaling din. At pag tag-init naman, yung roots niya, nandun sa kailaliman ng lupa, makakakuha siya ng water pa at saka ng nutrients. Compared sa kung mababaw lang po. Siguro magtatanong po yung iba, paano kung container garden nga yung akin kasi wala kaming lupa. So, minimum 5 inches na lalim ng container. Tapos, 5 inches. kapag po fruit bearing, na-discover din to ng mga schools na partner namin, sabi nila, pag pala fruit bearing yung alaga mo, dapat minimum 5 gallons. Yung parang galon po ng tubig. Kasi pag mas maliit daw, ma'am, hindi siya nagbubunga. Siguro nagugutom pa yung plant. Oo. Okay, so may mga ganun din palang kaartehan yung mga halaman. Kailangan din natin sila Kailangan nila ng kapag po, TLC. Yes, tender loving care. Mm-mm. And kapag ikaw ay nasa container garden, compared sa yung diretso sa lupa na kung malalim, nag-start ka na malalim yung binungkal mo, pwedeng hindi ka magbungkal palagi Every 3 years lang, pwede yun. Kung malalim yung hukay mo from the very start pa lang. Pero kung container garden ka, siya talaga, once or twice a month, kailangan i-cultivate mo yung soil sa gilid, tapos lalagyan mo ng butas or ng drain yung iyong paso, kasi pag hindi, maiipon po yung tubig, tapos mabubulok siya. Okay? And then, isa pa sa natutunan ko, yung mga halaman ko, pinagtabi-tabi ko sila, kasi para madali ko sila diligan, madali kong makita kung may mga sira, may yung pala hindi siya okay, ma'am. Kasi yung peste ng isang plant, pag sobrang dikit-dikit yung paso mo or dikit-dikit yung pagkakatanim, lilipat siya. Like, sabi nga, friend ko, pinakita ko yung picture, sabi ko, girl, bakit nasira yung lagikway ko? Sabi niya, tignan mo yung pinagkagatan ng suso. Snail yan. Kasi dikit-dikit So, yung snail from the other pot, nakalipat siya dun sa halaman mo. Nangapit bahay. Yes, ma'am. So, yun yung disadvantage. Kaya, isa pang tip yun. Lagi mo i-check ang iyong mga plant
is kung meron na silang infested na mga parte, okay? Diretso sa basurahan or tawag dito tabunan, pero wag within your area ng garden kasi ano lang yan, lilipat lang sila. Okay? And kung hindi na talaga kaya ng pagtatalbos or yung gugupitin mo yung parts, pwede po yung leaves ng kakawate. 1 kilo ng leaves sa isang timba na water, tapos 3 weeks mo siyang bubulukin. Okay, warning, mabaho po yun. Tapos, yun yung pwede mong ipang fertilizer. So, pag fertilizer, 3 weeks mo siyang bubulukin, tapos idadilute mo yung tea, yung nabulok na, with 5 additional cups ng water for 1 cup nung iyong tea. Pero kung insecticide mo siya gagamitin, overnight mo lang siya ibababad. Tapos Pwede yun na ng yung pang-spray. mo kinabukasan. Yung iba po nag-a-add sila ng liquid detergent para daw mas ma-retain or kumapit doon sa plant yung repelling na amoy. Oo. Okay. So, So, kasama yung din mga po natural yung... na insecticide, pesticide. Opo, kaya ko siya in-emphasize, Ma'am Malu, kasi, di ba, kaya sabi natin, benefit ng nag-home garden kayong alam mong hindi tad-tad ng chemical yung kinakain. Oo. So, tayo din po, gagamit din tayo ng yung benefit na hindi ka kumakain ng, ng chemical dose Oo. na... Nakakasigurado ka na safe yung iyong sariling tanim kasi hindi ka gumagamit ng chemicals. Mga natural lang, di ba? Tsaka, meron pong dagdag na benefit, ma'am, yung nagtitrim ka. Well, bukod sa tinitrim mo, kasi may tama na yung dahon. Di ba po yung mga plants, pag tinitrim mo, lalo po lumalago. So, kung leafy vegetable yung alaga mo, mas marami ka ma-harvest na talbos. Oo. Tuwing tatalbusin mo, lalago at lalago pa rin siya. Tulad ng malunggay. Opo. Yung talinong ko, lagi ko siya tinatalbusan kahit wala pa siya sa namin. Kasi sabi ko, pag namulaklak yun, babagal po yung inaabutan ko talaga siya ng pagtitrim. Okay? Tas ngayon, di ba, summer, mainit. So, maganda pong, before pa nag-summer, so yung mga bandang February, magtatanim ng mga legumes po, pinubanggit nyo kanina, patani, paayap, bataw. Tapos, hayaan mo lang siyang lumago. Iko-cover niya yung garden area mo para hindi po maiga yung lupa. Tapos, mabalik niya yung nitrogen. Ang tawag doon ay cover cropping. Kasi nga, sobrang nadadry po yung soil pag ganitong summer. And then, kung mix ng hayop at saka plant, yung food garden, importante ang support structure. So, pasok dyan yung bahay ng manok or yung fence ng iyong kambing at saka yung mga trellis. Yan. Ang ganda nung gano'n, meron kang sarili mong maliit na home garden na may hayop at may alaga kang halaman. Abay, di kumpleto ng iyong bahay kubo. Di ba? Hindi reason talaga, Miss Kisses. Oo, hindi reason talaga walang space, di ba? Kasi sabi mo nga, pwede ng container gardening. Oo. So, pwede naman sa container din lang makapagpatubo ng kamatis, ng talong, di ba, Miss Kisses? So, yung mga hanging plants, pwede rin. Medyo mas malaki lang yung container na pipiliin kapag fruit bearing. Malalaking timba, di ba? Yung mga sirang gulong, mga ganon, mga sako. Opo. Yung palang, Ma'am Malu, pag container garden din, mas alaga po sila sa yung tinuro ko kanina na liquid fertilizer. Tapos, kapag every time na, bawa hinarvest mo na yun, tinanim mo, like, bawa alugbati yung nakatanim ng una, tapos magpapalit ka na. Paaarawan mo yung lupa. Para kung nagkaroon man ng sakit, yung dati niyang laman, hindi siya malilipat. At saka po, lalagyan ulit ng fertilizer. Kasi hindi siya nakarekta sa soil So, mauubos at mauubos po yung sustansya nun. Kailangan ma-replenish, yung i-refresh yung lupa. Yes, yun yung term. Oo. Ayan. So, tandaan yung mga kanutrisyon, yung mga shinare ni para maging successful yung home garden. So, space, location, sunlight, napaka-importante yan kasi hindi sila
kailangan yung photosynthesis. O, naalala ko pa ang science ko. Yung klase ng soil at yung mga klaseng halaman ng itatanim. Ayan. So, dito naman tayo, Miss Kisses, yung huli kong tanong pagdating sa consumption. O, kung may oras pa naman tayo, so maaari ka bang mag-share ng 1 or 2 recipes na mula sa home garden? Siguro po ang madali dyan, tawag dito, yung ginawa namin last time ni Papa, yung tinola namin, instead po na dahon ng sili, talbos ng kamote yung ginamit namin. So yung nilagang baka, hindi po kami bumili ng patatas, tsaka pechay or cabbage. Ang ginamit po namin ay paayap, tsaka yun ulit, talbos ng kamote. So ang clue lang naman po dyan ay yung mga leafy vegetables, so kung pinsan niyan yung pechay, pinsan niya yung cabbage, pwede mo rin sila gamitin sa sopas, yung dahon ng Japanese malunggay, pwede mo gamitin sa pansit, or kapalit ng kangkong sa sinigang. So, it doesn't necessarily mean na bagong-bago yung menu. Katulad po ng munggo, pwedeng kung wala kang dahon ng sili, pwede po yung talbos ng talino. So, towards the end mo siya ilalagay kasi mabilis yun malusaw. And then yung iba po, kapag very meat-based, yung recipe, ba katulad ng siomai, tsaka na lumpia, doon nag-a-add nitong mga dahon ng kulitis or ng squash na ginadgad or grate. Kasi nakakabawas po siya ng umay. Tapos syempre, may additional ka na nutrients. Ayan. Kailangan lang maging creative, di ba, Miss Kisses? Hindi naman kailangan kung ano sa recipe, mga usual recipe, pechay at patatas, pwedeng ipagpalit-palit yung mga gulay. Ano naman yung mga yan magkakamag-anak, sabi mo nga. Yes, yes. Ayan. Okay, so maraming salamat, Miss Kisses, sa lahat ng information na share mo sa amin ngayong hapon. Ngayon pa lang, sigurado yung mga marami tayong naengganyo o na-encourage na mga listener na magsimula ng kanilang home food garden. So, hinga na lang kita ng iyong parting message para sa ating mga kanutrisyon mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Wow, ang dami talagang umaasa ngayon sa home food garden. Siguro po ako ang aking parting words, kahit wala po kayong masyadong space or feeling nyo wala kayong masyadong resources, wag po kayong mawalan ng pag-asa. You start small. Yung kahit pa konti-konti lang, tas hingi ka lang ng seeds or ng cutting sa kapitbahay mo or sa DA or sa DepEd, 'di ba? Tapos yung mga kagamitan, kung feeling mo wala kang bili, mag-recycle. Katulad po nung sinabi ni Ma'am Malu kanina. So, like kami, hindi na kami bumili ng water sprinkler. Yung nilagyan lang namin butas yung mga litro na bote. So, pwedeng hindi ka maglabas ng pera eh. And i-maximize natin yung ating mga nabubulok na basura para hindi na tayo kailangan bumili pa ng fertilizer. Okay. So, nakabawas na tayo ng basura, nakatipid pa tayo. Okay. Thank you so much, Miss Kisses. Again, for sharing. Marami kaming natutuhan from you. So, mga kanutrisyon hindi kailangang may malaking space. Meron ka lang isang paso dyan ng pechay, 2, isang paso ng okra or kamatis, malaking bagay na rin po yan. Ayan. Once again, thank you, Ms. Kirsten Itliong, Nutrition Officer ng International Institute of Rural Reconstruction. Magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation pagkatapos ng ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back dito sa One Nutrition, One Nation at oras na para sa Recipe of the Week. Ano ang bit-bit mong recipe idea ngayong hapon, Recipe Princess Karina? Mga kanutrisyon, dahil growing your own food ang tema ng episode natin today, sakto ang recipe na ibabahagi ko dahil ang ingredients na gagamitin natin ay kayang-kaya i-harvest mula sa inyong home garden. Samahan niyo po akong maghanda ng lauoy.
Bago tayo magluto, tandaan na food safety first, mga kanutrisyon. Maghugas ng mga kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago at pagkatapos magluto. I-ready din at hugasan ang mga gagamiting ingredients at mga kasangkapan sa pagluto. At syempre, siguruhing malinis ang lugar na paglulutuan. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started! Ang mga sangkap na kakailanganin natin sa pagluluto ng lauoy ay ang mga sumusunod. 2 kutsara ng mantika, 1/4 tasa ng sibuyas na bombay at hiniwa, 1/3 tasa ng luya na dinurog, 5 tasa ng tubig, 4 na piraso ng tanglad na bahagyang dinurog, 2 tasa ng kalabasa na hiniwa pakwadrado, 1 tasa ng okra, hiniwa, 1 tasa ng talong na hiniwa, 1/4 tasa ng kamatis na hiniwa, iodized salt ayon sa panlasa, at 3 tasa ng dahon o talbos ng alugbati, kasama po yung tangkay at dahon. Pwede ring pamalit dito ang iba pang madadahong gulay tulad ng saluyot, malunggay o talbos ng kamote. At para naman po sa paraan ng pagluluto ng lauoy, sa isang palayok o kawali, igisa ang sibuyas at luya. Ilagay ang tubig, tanglad, kalabasa, okra, talong, at kamatis at pakuluin po. Takpan ito at hayaang maluto ng 5 minuto. Lagyan ng iodized salt at ihalo naman yung alugbati. Pakuluin sa mahinang apoy sa loob ng 2 minuto at ihain habang mainit pa. Ang recipe na ito ay hango sa 2019 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Makagagawa ito ng 5 dulot, 1 tasa sa bawat dulot. Pwede nyo itong ihain na tanghalian o hapunan. Thank you, Recipe Princess Karina. Naku, napaka-healthy naman ang recipe na sinare mo sa amin ngayong hapon. Hindi ka na mahihirapan pa sa mga sangkap na gulay dahil pwedeng pitasin sa inyong home garden. Sigurado ako inilista yan ng ating mga tagapakinig. Thank you, Karina. Walang anuman, Miss Malu. Isang oras na naman na nagdaan, mga kanutrisyon. Oras na ulit para mag-say goodbye. Pero isang masustansyang episode na naman ng One Nutrition, One Nation ang inyong natunghayan. Sana ay marami kayong natutuhang Nutri-Tips mula sa ating resource person na si Miss Kirsten Itliong, Nutrition Officer ng International Institute of Rural Reconstruction. So, mahalaga yung mga na-share niya sa atin tungkol sa whole food gardening o pagtatanim at pagpapalago ng pagkain sa ating mga bakuran. Importante po yan para sa ating food security. Maraming salamat muli, Ms. Kisses. Salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess Karina Abungin, kasama ang ating production staff na sina Micaela Chiara Romias at Christine Andrea Blanco. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at tumatangkilik sa One Nutrition, One Nation. Kung may gusto po kayong batiin na kamag-anak, beshies, inyong mga loved ones, dito man sa Pinas o abroad, abay text nyo lang po sa 0918-620-7660. Welcome din po inyong mga comments and suggestions para sa ikagaganda ng ating radio program. Kung meron po kayong gustong topic na aming i-discuss, text lang po kayo, mga kanutrisyon. At para sa latest news and